So guys, gagamutin na natin or lilinisan na natin ang sugat ng papa ko. Dahil kailangan guys, ito yung gamot guys, para lalambot daw po ang kanyang sugat at nang maoperahan na guys. So naubos na yung isa guys. Bubuksan ko naman itong isang gamot dahil ubos na yung isa. So para na itong tubig guys, pero panlinis talaga to guys. Pampalambot ng sugat. Dahil uoperahan siya guys kapag lumambot na yung sugat niya. So binubuksan ko guys, kaso tatapano ng gunting natin. So advice ng doctor guys, 4 to 6 times daw ito lilinisan sa isang araw para lalambot talaga itong sugat na guys. Tabi-tabi po sa mga nanonood, kung hindi nyo kaya, wag na lang po hindi ituloy. Yan. Masyado magastos sa diaper to guys, kasi 4 to 6 times napalitan ng diaper. Dalawa na lang ang diaper ko guys. Mihingi ako ng diaper sa mga kapatid ko, mga kapatid din ng papa ko. Ngayon, nag-iisip ako sana ko hihingi. Kasi kahit pamasahe guys, papunta dito, mahirap. Kasi ang sahod ko every 15 days. Binabayad ko sa bills at kung ano pang mga gastusin. Kung ang nag-aalaga sa kanya guys, yung mga kapatid ko, hindi naman napunta dito guys, mga lalaki, kulay sa babae guys. Sa araw, meron nagbabantay sa kanya, yung tita ko. Kaso senior citizen na din, so hindi niya kayang itulak yung papa ko dahil mabigat yung papa ko. So ako lang talaga naglilinis ng sugat guys. Yan. Sa pagkatapos ko hugasan guys, ito naman ang ilalagay ko, yung parang cream. Ito, pamang pamunas ko guys. Yan. Medyo malapad yung sugat niya guys. Makikita niyo, di ba? Dahil 2 taon na siyang nakaratay guys. So nitong huli, nag-chill siya. Kaya tumawag ako ng 911 dahil nag-chill siya. Yun pala, na-infection na dahil sa sugat na to guys. Umabot na nga raw sa buto yung sugat niya guys eh. Taka ko kung bakit nung nasa bahay, ginagamot ko ng betadine, yung calmosiptin, hindi talaga gumagaling. Parang lalo pang madami yung mga sugat niya sa iba-ibang parte ng katawan niya. Maliliit, tumutubo kahit saan. Hindi naman siya diabetes guys. So ngayon, ito mag-3 weeks na kami dito sa hospital guys. Sabi ng doktor, operahan daw to pag lumambot ang sugat niya. Medyo malambot na rin guys. Kasi sabi, 4 to 6 times daw ang papalitan ng diaper. Ibig sabihin, 4 to 6 times ka din guys nilinis na sugat niya. Pero hindi ko kaya guys kasi may trabaho din ako sa gabi. Magagawa ko lang nakamatas 4 times or 3 times. Hindi ko na walang sinasabi sa kanila eh. Kasi ang hirap. Uwi pa ako ng bahay. Matutulog pa ako kasi panggabi yung trabaho ko. So pagkatapos pagising ko, punta naman ako dito guys para ano ito yung sugat niya, linisan. Tapos malapit lang ang work ko dito, kaya matapos ko dito during weekdays, diretso na ako sa work. So ito guys, cover na naman natin ito muna, yung sugat, bago ko pa ilalagyan ng diaper. Yan.
So may cream na yun. Para hindi siya maano talaga, di ba? Yan. Yung may pandikit. Dumikit na sa sa ano, tela. OS ang tawag nila dito guys sa tela na pinangko-cover dito sa sugat. So OS ang tawag nila. Ayan. So meron na akong ginawang pandikit dito guys. Ito. Oh, ito. Meron na akong ginupit-gupit na pandikit para ididikit ko na lang. Hinanda ko na ito guys bago ako nag-umpisa para tuloy-tuloy ang aking trabaho sa paglilinis. Hindi ko na kailangan mag-gupit ulit. So, ito na. Ang bigat ng papa ko guys. Kaya nahirapan ako pag ako lang. Ang hirap. Papalit sa kanya ng diaper. Pero, sige lang. Pinipis ko lang. Nagpapawisan na nga ako guys kahit nasa aircon kami. So, ang gastos dito guys, bed pad at saka diaper. Kayo dyan guys, baka meron pa kayong may tutulong na diaper. Mahingi ako ng tulong sa inyo guys. Yung mga OFW dyan na nanonood, baka naman. Kasi, mahirap guys. Kapatid ko, di naman mayayaman eh. Nagbibigay minsan. Ang diaper lang, pamasahin, wala. Eh, dalawang beses ako dito pumupunta. Umaga at saka gabi. O bago ako magtrabaho kasi nandito yung trabaho ko, malapit lang. Minsan guys, sa trabaho ko sa break time, matakas ako, pupunta lang ako dito guys. Kasi sabi ng doktor, baliktarin ko ng papa ko para hindi daw siya hindi daw maano yung sugat niya. Kasi nagkaka-bed sore guys, laging nakatihaya. Sa ang advice, tatagilid daw siya. So, bago ako umalis papuntang trabaho guys, tinatagilid ko na siya. Ngayon, paalam ako sa manager ko, boss, 4 hours na nakatagilid yung papa ko. Kailangan ko na ulit siyang ibalik sa kabilang sides. Baka mangalay na yun. Kaya buti na lang, pinapayagan ako ng boss ko. Kasi, nawa din sila. Minsan guys, hindi ako napasok pag duty. Walang magbabantay sa papa ko. Kaya, hirap, nawawalan ako ng sahod guys sa isang araw, sayang. Kaya, kahit anong chat ko minsan, sa group chat namin ng mga kapatid ko, tinitignan lang nila. Hindi agad ako natutulungan guys. Ay nako, mahirap, maging mahirap. Dahil, pag kailangan mo, wala. So guys, ito na, nag-aral ako ng caregiver dati guys. Kahit pa paano, may natutunan ako konti. So guys, ito na lang natira na diaper. 2. Ito ngayon, gagamitin ko. Mamayang gabi ito. Mag-iisip na naman ako guys, ano kung kukuha ng diaper mamayang gabi. Kahit pa masahin, hindi ako nabibigyan nila eh. Sana, sa mga nanonood nito, sana patulong kayo guys. Humingi ako ng kahit ang diaper lang guys. Bilang ko, hindi na ako naya guys kasi kailangan talaga guys eh. So mga gamot niya guys, yung iba
May libre dito. Dito libre. Pero pipila ka talaga. Pero yung ibang gamot na hindi naman available sa libreng butika, bibilhin. So sana ako kuha na bibili niyan. Minsan natatagalan. Saka pa ako makabili. Kung magkaroon na pa ng extra o yung kapatid niya pag nakabigay, bibilhan ko. So yan guys. Ito guys, nilalagyan ko ng pulbo ng diaphragm para kasi tinuro na dito sa akin ng kapitbahay namin na lagyan daw ng pulbo para di daw talaga magka-rashes. Ganyan. So itong pulbo, binili ko to guys na nagpadala ang kapatid niya. Medyo mahal, 201 kung may pera kung kunti. Yung maliliit lang ang nabibili ko. Kaya nung nagpadala kapatid